In this Gumroad tutorial, matututunan ninyo kung paano mag-setup ng account wherein you can list your digital products and services. So this is a free step-by-step course tutorial. Kaya learners, stay tuned lang kayo sa ating video para malaman ninyo yung mga hindi nyo naman kailangan gawin or hindi nyo kailangan i-click dito nga po sa platform ni Gumroad. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwede mong pagkakitaan online. So now learners, to begin the process, alamin nga po muna natin kung ano nga ba itong si Gumroad. So itong si Gumroad ay isang global online marketplace wherein pwede mong gamitin yung platform nila to sell digital products or services na meron ka. And here, pwede natin ma-compare yan with Rocket.ph. Ang kinaibahan lang is that Gumroad is a global platform. So, ibig sabihin worldwide yan. So, kahit nasa Pilipinas ka, you can sell to customers all over the world. So, now, bakit nga ba natin i-consider si Gumroad as our selling platform, especially ng mga digital products natin? Number one, dito kasi hindi mo kailangan ng sariling website. So, here kasi meron silang sariling product page. So, i-upload mo na lang yung file mo, lalagyan mo ng price, and then i-share mo yung link para automatically kapag ka merong bumili, isi-send nila yan. Number 2, global platform nga po si Gumroad. So, ibig sabihin, kahit nasa Pinas ka, pwede kang magbenta sa buong mundo. So, kahit may bumili pa from US, UK, or Canada, automatic na silang makakatanggap ng product mo. Number 3, it's user-friendly. So, for me kasi, hindi talaga complicated yung paggawa or pag-setup ng account dito. So, kahit beginner ka, masusundan mo talaga to. Number 4, auto payout and delivery. So, kung familiar kayo with Rocket.ph, halos ganun din yung process niya. So, kapag ka may bumili, si Gumroad na yung bahala sa payment and automatic na nilang isi-send yung email containing nung product mo dun sa customer. So, here, no manual sending needed. And lastly, ang maganda, you can start here for free. So, yes, dito walang monthly and listing fee. So, magbabayad ka lang ng maliit na percentage kapag ka meron ka ng benta. So, now, since alam na natin kung ano si Gumroad, let's now proceed dun sa paggawa natin ng Gumroad store and kung paano tayo makakapag-list ng product natin dito. So, the first thing we need to do is punta nga lang tayo sa official website nila na gumroad.com. And then after that, ayan, mararoute tayo dito. So, select nga lang natin yung start selling. And then ito, meron nga pong magpo-prompt na ganito. So, para nga po makagawa tayo ng account, pwede nga po natin i-link ang ating Facebook, Google, X, or Stripe account dito. And aside from that, ayan, pwede rin naman tayong mag-manual input dito ng ating email and password. Basta dito, take note lang na yung gagamitin yung email is active at nabubuksan ninyo. Kasi dyan nga po papasok yung mga notification nyo dito sa inyong Gumroad store. And also pala, I highly recommend na gumawa kayo ng separate email para dun po sa inyong digital store, especially yung gagamitin nyo nga po dito sa inyong Gumroad account. So, pwede nga po kayong gumawa niyan via Gmail. And then once na okay na, kapag meron na kayong email, pwede nyo na po yan i-link dito directly. And then ito, kapag nakapag-link na nga po tayo, mapupunta na tayo dito sa kanilang dashboard. So now, ang next step na nga po na gagawin natin is set up na nga po natin yung shop natin. And to do that, punta nga po tayo dito sa may tatlong line na nasa upper right. So tap nga lang po natin yan. Then after that, here, select po natin itong settings. So yan, so here sa settings, meron nga pong iba't ibang tab kayong makikita. Pero unahin nga po muna natin dito itong user details. So dito under ng user details, ang una nga po nating makikita is yung email address na ginamit nga po natin. And then after that, dito naman po tayo sa notification. So here, ang purpose niyan, if ever na gusto nyo nga pong ma-notify sa mga purchases, sa payments, ayan, merong free downloads, pwede nyo nga po yung i-turn on. So ako, ayan, i-turn on na lang natin yung mga notifications para updated din tayo dito sa store natin. Next, we have support. Dito naman po yung email na makikita natin. Diyan nga po magbe-message yung customer service ng Gumroad if ever na meron nga pong problem dun sa account natin. And aside from that, ayan, yung next na isa-set up natin is ito nga pong time zone. So here, ayan, pwede tayong pumili dito. So since wala nga pong Philippines, ang pwede nating piliin dyan is ito nga pong Hong Kong, since same lang naman po yung time zone natin. And aside from that, ayan, iset up na rin natin dito yung currencies na gagamitin natin. So dito naman merong Philippine peso. So dito meron tayong option either US dollars, ayan, merong iba't ibang currency. Pero ako nga ang pipiliin ko is itong Philippine peso. So depende yan
yan sa inyo, pwede rin namang US dollars. So now, I think done na tayo dito sa settings section. So tap na nga po natin yung update settings. And ayan, so ito nga, updated na yung account natin. So ang next naman po natin is-setup ngayon is yung profile natin. And ayan, so dito nga po under ng profile, ang una naman po nating is-set up is itong ating username and name. So dito learners, napaka-importante na malagay natin yung brand name natin dito sa ating username. Kasi kung makikita nyo dito sa baba, ayan din po yung mailalagay dun sa custom domain natin. So Miss Rose, ano ba yung domain na yan? So yung domain is yung link na isi-send natin dun sa mga customers na gustong makita yung Gumroad store natin. So like for example, ako ang username ko po is Pera University. So ang domain natin dyan is perauniversity.gumroad.com. So ayan nga po yung link na isi-send natin sa customers. Now let's proceed with our bio. So dito naman maglalagay tayo ng short information about dun sa store natin. And dito ang maganda, pwede tayong gumamit ng ChatGPT. So lagi ko talagang nire-recommend yan. I-maximize nyo po yung paggamit ng ChatGPT kasi libre lang naman yan. So tayo, ito nga pong bio natin is from ChatGPT. So meron lang po tayong onting prompt. And now, ayan, since meron na nga po tayong bio, dito naman tayo sa ating logo. So here, ang ilalagay natin dyan is yung brand logo natin or yung picture natin. Bahala kayo kung ano yung gusto ninyo. By the way, dito meron nga pong note na yung image is at least 200 by 200 pixels only and must be a JPEG or PNG format. So now to upload, select lang po natin yung upload button. And once done, ayan, lalabas na nga po yung picture na in-upload natin. And now, ang next naman na isi-setup natin is itong design. So una na nga dyan is itong font. Ayan, meron nga po tayo dyang 6 na pagpipilian. So yung font na yan, ayan nga po yung lalabas dun sa store natin. So tayo nga, ito yung pinili natin yung domain or domain. Ayan. So after nitong font, ang next na pipiliin natin is yung background and highlight color. So dito pwede tayong pumili ng kahit anong color. So basta magmamatch siya dun sa brand color natin. Now, after nga natin ma-setup lahat yan, para ma-save po yan, select na po natin itong update settings. Now, since na-setup na nga po natin yung account and store natin, we can now proceed sa pag-upload ng product. And to do that, punta lang po tayo ulit dito sa may tatlong line na nasa upper right, and then select nga po natin yung products. So here, the first thing we need to do is to select nga po itong new product button. After that, ayan, fill upan nga lang po natin yung mga details na kailangan. So the first thing nga po na kailangan nating ilagay is yung name ng product. So in my case, I'm planning to sell tracing books for kids that editable in Canva. So now, once we're done with the name, pwede na tayo mag-proceed dito sa pagpili ng type of product. So here, meron silang digital product, course or tutorial, ebooks, membership, or bundle. So dito, since digital product nga po yung ibebenta natin, ito nga po yung piliin natin. And then after that, dito na nga po tayo sa price section. So dito, since Philippine peso yan, ang ilagay po natin is 149 pesos. And then after that, ayan, kapag na-fill up na po natin lahat yan, iselect na po natin itong next button. And now, ayan, after that, mararoute po tayo dito. So here, ang next step naman po na kailangan natin gawin is maglagay ng description dun nga po sa product natin. And dito, again, we can use ChatGPT. So, diba, I highly recommend talaga na i-try mo or i-maximize mo yung paggamit ng ChatGPT kasi sobrang powerful tool talaga niyan para sa ating mga digital product seller. So, going back, ayan, nandito nga po tayo kay ChatGPT. So, ito yung description na ginawa niya. So, ang gagawin po natin is i-copy lang po natin yan and then ipipaste natin doon sa description ng listing natin. And ayan, so ito na nga po yung kinopy and paste natin na description. And here, ang next naman po na fill upan natin is yung URL nito nga pong listing natin. So, ito namang URL na yan, ayan po yung pwede nating isend dun sa mga customer na naghahanap nga po nitong specific product na ito. So, here nga ang ilagay po natin dyan is Tracing Busy Books. And ayan, so after that, ayan, ang next naman po na kailangan nating ilagay dito sa product natin is yung cover photo. So, itong cover photo, yan po yung image or video na makikita ng
ng customer kapag kinlik niya nga po yung product or listing natin. So here, ang recommended na image or video is in horizontal format and at least 1280 by 720 pixel and 72 dpi. Pero dito, don't worry kasi pwede mo yung ma-customize sa Canva. And now, to upload the video, select lang natin yung upload icon. So, tap nga lang po natin yan. And ayan, so ito nga uploaded na yung cover photos natin. By the way, here, pwede tayong mag-upload ng up to 8 files. And since, ayan, meron na nga tayong cover photo, pwede rin tayong mag-upload dito ng thumbnail. By the way, yung thumbnail naman, ayan po yung photo, yung unang photo na makikita ng customer natin kapag pumunta sila sa store natin. So here, ayan, pwede tayong mag-upload dyan ng isa. So tap lang natin yung upload button. And now, ayan, once na meron na nga tayong cover photo and thumbnail, proceed na po tayo dito sa product information. So here, ang first thing na kailangan natin i-fill up is itong call to action. So dito, meron tayong tatlong pagpipilian. Ito nga pong I want this, buy this, and pay. So here nga, ang piliin natin is itong I want this. By the way, itong CTA or call to action, ayan nga po yung i-click ng customer kapag bibilhin niya yung product natin. So aside from that, pwede rin tayong maglagay dito ng summary. So yung summary, para lang din po yung call to action. So dito malalaman ng customer kung ano yung makukuha niya dun sa product natin. So dito pwede nating ilagay what's inside. Ayan. And then after that, select lang natin itong add detail. So here, ayan, pwede tayong maglagay ng additional details such as kung ilang pages yung busy books natin. So pwede rin natin ilagay dito yung mga inclusions such as personalized name, sounds, lines, and more. And aside from that, ayan, meron din sila ditong integrations. So if ever na meron tayong community, pwede nating i-on yan para ma-invite yung mga customers natin doon. And now, dito naman tayo sa pricing. So dito na setup na nga po natin yan, which is 149 pesos. And now, dito naman po tayo sa versions. So dito naman sa version, if ever na yung digital products na ililist nyo dito is merong other option, other features, pwede nyo nga pong ilagay yan dito. Para syempre, meron ding option yung customer ninyo. So in our case, wala namang version yung ililist natin. So skip na nga po natin yan. And now, proceed na nga po tayo dito sa settings. So dito naman sa settings, for me, ang isa sa mga pinaka-importante nating ma-turn on is yung pag-specify natin ng refund policy. So dito kasi, since digital product yung gusto nating ibenta, hindi nga po tayo pwedeng mag-process ng refund. So dito meron kasing iba't ibang klase ng refund period. So tayo nga, ito po yung piliin natin, itong no refunds allowed. So tap nga lang po natin yan. And then after that, ayan, pwede tayong gumawa dito ng short description para mas lalong maintindihan ng customer. So here again, pwede tayong gumamit ng ChatGPT. So dito, ayan, i-copy lang natin or i-paste lang natin yung kinopy natin kay ChatGPT. So ayan, so dito nga, ayan, napaka-helpful talaga ng ChatGPT sa mga ganitong klase ng mga description. So basta ilagay nyo lang yung tamang prompt. And now, ayan, once na okay na tayo sa details ng product natin, iselect na nga po natin itong save and continue sa taas. So now, ayan, dito na nga po tayo sa content section. So here, dito na nga po natin ilalagay yung access link ng digital product na nilist natin dito kay Gumroad. So here kasi kapag may bumili ng product natin, automatic na tong isi-send ni Gumroad dun sa email ng customer natin. By the way, dito I highly recommend na meron kayong thank you page ng digital product ninyo. So yun nga po yung gagawin ninyo sa Canva. So yung mga students ko, tinuturuan ko silang gumawa ng thank you page wherein nandun na nga po yung links ng mga digital products para mas madali siyang buksan at mas presentable siya sa mga customers. So again, kapag merong bumili ng product, ayun nga po yung isi-send ni Gumroad sa kanila. So by the way, ipa-flash ko dyan sa ating screen yung sample ng thank you page na pwede nyong gawin. And once na meron na kayo nyan, kukunin nyo lang yung public link and then i-attach nyo nga po yan dito. So para magawa yun, itatap nyo nga lang po yung link icon na yan. So select nga lang po natin yan. And then after that, lagay nga po natin yung URL dito. Once done, ayan, pwede rin tayong maglagay ng text dito sa taas. So kapag okay na, itap na po natin yung add link. And kapag okay na nga tayo dyan, pwede na nating i-click itong publish and continue sa taas. So now, ayan, na-publish na nga po natin yung digital product na nilist natin dito sa Gumroad. Pero please take note lang, kung bago nga po yung account natin, kailangan po natin mag-add ng section para nga po lumabas yung product natin sa store natin. And para magawa yan, punta lang po tayo sa ating store. So tap nga lang po natin itong tatlong line na nasa upper right. And then after that, scroll down natin yan and i-select nga po natin itong nasa pinakababa. Ayan nga po yung store natin. So tap nga lang po natin yan. And then select
select profile. And ayan, so nandito na nga po tayo sa ating main page. And here, kung makikita nyo, meron nga po dyang plus icon. So itap nga lang po natin yan. And then after that, select lang po natin yung products. And then here, ayan, meron na nga po tayong section dito. So ang gagawin natin, i-customize lang po natin yan. Tap lang natin itong tatlong dot na nasa left side. So select nga lang po natin yan. And then itap po natin yung name. So dito, lagyan natin yan ng section na BC Books. Ayan, nasa sa inyo po yan kung ano po yung gusto nyong ilagay. And then after that, dito sa products, itap nga lang po natin yan. And then here, ayan, kung makikita nyo, ito na nga po yung ginawa nating product kanina. So itap lang po natin yung checkbox. And then automatically, maa-add na nga po siya dito sa ating homepage. And dito, ayan, ito na nga po yung product natin. So listed na siya dito sa ating store. Now, Miss Rose, paano naman yung process kapag may sales na ako? So now nga, let's talk about payments. So to go there, balik nga tayo dito sa ating homepage. And then, select natin yung tatlong line na nasa upper right. And then, itap po natin itong settings. So here nga sa settings, punta tayo dito sa tab ng payments. So now, ayan, bago tayo mag-proceed, meron nga pong magpo-prompt na ganito. So dito kasi, take note lang na bago nga po natin ma-payout yung mga sales natin, kailangan nga po natin dito ng government-issued ID as well as yung proof of residence. So ayan naman po yung KYC process nila. So para lang din tayong nagbe-verify ng account sa GCash. So kapag meron naman na tayo niyan, pwede na nga po natin i-click ito nga pong tatlong box na yan. So tap nga lang po natin yan. And then after that, iselect na po natin yung save button. And ayan, so ito na nga na-verify na nga po yung account details natin. So let's now proceed dito nga po sa kanilang payment schedule. So dito nga learners, meron silang tatlong klase ng payout schedule. So merong weekly, monthly, and quarterly. So ito, magdedepende sa iyo yan kung kailan mo gustong ma-receive yung payout mo. So for me, ang pipiliin ko dyan is itong weekly. Then after that, meron nga lang po sila ditong minimum payout threshold na $10. So ang ibig sabihin yan, makakapag-payout tayo dito kapag na-reach na nga po natin yung $10 sales or mga around 500 pesos. So now, for payment method naman, pwede tayong mag-link dito ng ating bank account or PayPal account. So if you're wondering kung pwede ba dito yung GCash, unfortunately, hindi nga po available yung GCash dito. Pero pwede naman natin matransfer directly yung funds natin from PayPal to our GCash account. Pero take note lang din sa mga fees nila. Ayan, nandito nga po yun sa baba. So charge lang tayo dyan kapag meron nga po tayong sales. So now, kapag na-setup na nga po natin yung payment details at na-reach na nga po natin yung payment threshold na $10, we can now proceed dun sa pag-withdraw ng mga sales natin dito kay Gumroad. And ayan, so I think that's it for our video today. And if you have questions, pwede kayong mag-comment dyan sa baba and I will do my best to answer all of your questions. And ayan, so goodbye learners. Have a great day.